Hello, fellow teachers, parents, tutors, viewers. Good morning. Ako po ay si Mrs. Erlinda Esclaveria. Isa akong retired public school master teacher, isang tutor, isang national demonstration teacher, isang book writer. At ako po ang nag-imbento ng E-Esclaveria's beginning reading technique at E-Esclaveria's simple techniques in mathematics. Sa araw na ito ay tatalakay natin ang dahilan kung bakit marami tayong non-readers at kung ano ang solusyon nito. Bakit ba marami tayong non-readers? Ano ang dahilan? Yun, sasabihin ng mga guro, dahil sa absenteeism, dahil sa extreme poverty, dahil sa walang pakialam ang mga magulang sa kanilang mga anak, kung sila ay makabasa o hindi. At dito naman sa paaralan, ang mga dahilan ay because of this K-12 curriculum, dahil sa paggamit ng mother tongue na iba-ibang dialects, hindi nagkakaintindihan ang pupils, ang mga parents, ang mga teachers, lalo na mga parents ay ayaw nila dito sa mother tongue. Dapat daw ibalik yun sa Filipino as medium of instruction, saka English. Dapat dalawa lang, English and Filipino lang. Hindi wag na yung mother tongue kasi ang mother tongue ay hindi na kailangan pag-aralan pa. It will be just a waste of time sapagkat ang mother tongue ay kusang natutuhan ng mga bata sa pakikisalamuha sa pamayanan, sa tindahan, sa mga kalaro. Natututuhan niya yan kahit na hindi pag-aralan. So, at magiging rin ito sa gabal sa pag-aaral ng kanilang lessons dahil may mga teachers na galing sa ibang lugar na hindi naman marunong ng dialect sa grade na tinuturuan niya. Sa paaralan na tinuturuan niya. At may mga bata din na mga transferees galing sa Manila na pagdating sa lugar na yan, ay hindi naman nila naintindihan kung ano ang mother tongue sa lugar na yon. At itong mother tongue naman, ay hindi naman yan ginagamit kung pupunta ka sa Mindanao, pupunta ka sa Luzon, pupunta ka sa Visayas. Hindi rin maintindihan. Pero kung national language Filipino, ay nako, maiintindihan nila sapagkat yan ang pambansang wika ng Pilipinas. Ganon din ang English. Ito ay global language na dapat pag-aralan ng lahat ng tao sa mundo sapagkat ito ay international language. So, problema talaga yung mother tongue na yan, kaya palitan na. Tapos naman yung mass promotion. Dahil sa mass promotion, ang daming nakarating sa high school ng mga totally non-readers at nahihirapan ang mga high school teachers kung paano ang pag-remedial sapagkat wala naman silang alam kung paano ang pagturo ng beginning reading. At wala rin silang time na mag-remediate dahil ang kanilang schedule ay departmentalized. So, kailangan ang bata grade 1 pa lang ay nakakabasa na. At kung hindi sila nakakabasa, wag lang ipasa. Kasi yun nga, marami ang non-readers na nakagraduate sa high school. Sayang ang panahon, sayang ang gastos ng gobyerno, sayang ang gastos ng magulang. So, dapat wag ipapasa ang bata kung hindi marunong bumasa. Sapagkat may mga higher grade teachers na hindi naman marunong magturo ng beginning reading at wala rin silang panahon magkaroon ng remedial instruction para doon sa mga non-readers na nakarating sa higher grades. Isa pang problema doon, yung maraming assignment ang guro, lalo na kung district coordinator, chairman ng coach, examiner, laging iniiwan ang mga bata dahil panay ang lalo na kung ang coach ay laging champion mula district punta sa congressional, punta sa division, regional, follow-up hanggang sa national, kailan pa nila mamimit ang kanilang mga iniwang mga mag-aaral. So, isa rin yan sa cause ng pagiging non-readers ng mga bata. So, dapat hindi pagbibigyan ng mga assignment ang guro. Tapos, ang daming emergency reports, hindi na makapag-concentrate ang mga guro sa pagtuturo sa
pagbasa dahil sa daming lesson plan, daming emergency reports, daming subjects na itinuturo. At saka, hindi rin ako conforme sa grade 1 na magkaroon sila ng team teaching. Dapat, sarili niya ang oras niya. Kung grade 1 siya, grade 1 lang siya, huwag na siyang lilipat doon sa iba-ibang sections sapagkat yan din ang dahilan ng pagkakaroon ng maraming non-readers sapagkat hindi makafocus ang mga guro sa pagtuturo ng reading sa mga bata. Dahil ganoon din ang maraming subject sa grade 1. Dapat, ang importante dyan ay, English, Filipino, tapos character education, and then math. Doon sa English, saka sa Filipino, papasok na doon ang reading and writing. Yung ibang mga subjects na yun ay hindi rin mahalaga doon sa grade 1 kasi kailangan matuto muna silang magbasa bago sila turuan ng iba-ibang subjects. Kaya it's useless naman na magpaturo ka ng ibang subjects kung hindi sila marunong bumasa. Tapos, isa pa, may mga assignment may mga trabaho, extra work ang guro na ang galing pa sa ibang ahensya katulad ng Department of Health, yung mga deworming binibigay sa guro, yung mga feeding program, ang mga guro pa ang mag-feed sa mga undernourished, mga bata. So, dapat yun, sa na ibigay sa mga Department of Health. Yung election, okay lang yun dahil kailangan din yan, kailangan din ang tulong ng mga guro dahil hindi kaya ng ahensya ng COMELEC. So, disruption of classes. Kakaunti na lang ang number of classes because of disruptions of classes. Hindi naman maiwasan ang bagyo. Hindi naman natin maiwasan ang coronavirus. Yung halimbawa baha, yung malakas na ulan. Hindi rin yan maiwasan. Pero itong mayroon din tayong mga athletic meet, scouting, mga literary events tulad ng presscon, pagkatapos magkakaroon ng sim break, tuloy-tuloy na yan. Pagtapos ng sim break, walang pasok, National Heroes Day. Pagkatapos ng National Heroes Day, walang pasok dahil pista ng patay, pista ng bayan. Laging walang pasok. Tapos, sunod na ang December, Christmas vacation, mahaba yan, long Christmas vacation. Papasok ng mga bata na nayan sa bakasyon, gagawin pang January 15 ang pasukan. Darating na ang February, magpaparty-party ang mga Valentine's, celebration ng Valentine's Day, and then magre-rehearse na ng, nandiyan na ang reading evaluation team, tapos wala nang panahon ang mga guro magpabasa, tapos evaluation na ng mga rooms, panay na ang palamuti ng mga guro, paghahanda, maraming ihanda, pag-update ng mga lesson plans, mga records. So, kulang ng panahon sa pagtuturo. And then, pagdating ng Marso, ano nang mangyayari? Papractice na naman ng mga ng ipapalabas sa Recognition Day. Ipapalabas doon. Ang mga grade 6 naman, magpapractice ng graduation songs. yung mga rehearsal sa paglakad, sa pag-receive ng diploma. So, kulang ng panahon sa pagtuturo. So, yan dapat ang bigyan ng pansin ng DepEd na mga extracurricular activities. Ngayon, yung mga lahat ng yan ay kayang-kaya ng mga matatalino at average. Ngunit, sino talaga ba ang pangalawang tanong, sino ba ang mga nagiging non-readers sa paaralan? Ang mga nagiging non-readers ay ang mga slow learners. Konti lang naman ang slow learners. Halimbawa, sa isang heterogeneous grouping, ito ay may matalino, maraming average, at kaunting slow learners. Ngayon, itong mga slow learners, sila ang nagiging non-readers. At kapag sila ay ipinasa na non-readers sila, tuloy-tuloy yan hanggang makagraduate, non-readers pa rin sila. So, ano ang pinakamabuting solusyon? Number 3 tanong, ano ang pinakamabuting solusyon para mawalan tayo ng non-readers? Right. Bigyan ng masusing atensyon itong mga non-readers, mga slow learners, sapagkat sila lang naman ang mga nagiging non-readers.
So, anong dapat na solusyon? Gumamit ng pinakamabilis na paraan ng pagtuturo para sila ay makabasa. Huwag gagamit ng napaka-boring, napakahaba na process of teaching. Para sa mga mahabang proseso ng pagtuturo. Maraming sounds, maraming letters of the alphabet na yan ay nakakapagpaantok sa mga bata. Alam niyo mga slow learners ay 10 minutes lang ang duration ng kanilang konsentrasyon. Yung span of attention nila ay 10 minutes lang. Makalampas dyan, wala na. So kung napakahaba ng proseso, maraming isa sa ulo, maraming i-recognize, ay wala na. Tapos ang guro pa ay walang kalatoy-latoy magturo, walang kagana-gana, laging galit, laging nagmamadali pa uwi. Walang concern sa bata na kung matuto o hindi, basta siya may sahod, okay na yan. Wala siyang pakialam, basta siya may sahod, okay na yan sa kanya. So, walang kwenta. Magiging non-reader talaga magiging non-readers ang mga slow learners. Lalo na kung ang grade 1, kasi ang grade 1 ang nagsisimula ng panimulang pagbasa. So, kung ang grade 1 ay tamad, walang concern sa mga mag-aaral, she is only after the salary, babagsak ang edukasyon. Sapagkat ang grade 1 ang siyang haligi ng edukasyon ng elementary. Halimbawa, mga non-readers, dahil sa kagagawa ng grade 1 teacher, siyempre pagdating sa grade 6, grade 5, uuga-uga na yan. Ngayon, pag exam, pagdating ng mga achievement test, mga national, regional, and national achievement test, bagsak ang mga grade 6 dahil marami ang non-readers na kagagawa ng tamad na teacher sa grade 1. Hindi ko naman nilalait ang grade 1, kundi dapat talaga ang grade 1 teacher ay sikapin niyang wala siyang non-readers. Gumamit siya ng technique na napakabilis, napakaganda, kaunti lang na proseso para lahat ng kanyang pupils ay hindi mahirapan sa pagtuto ng pagbasa. Dapat maging masigla siya, maging palabiro, palakwinto, very energetic, mabait na teacher, mapagmahal. Yan ang grade 1 sapagkat kung lahat ng kanyang pupils ay nakakabasa, very colorful ang makulay ang success ng education sa paaralan na yan. At magiging proud lahat ng teachers dahil magiging highest achievers ang mga pupils sa anumang examination na ibibigay ng DepEd. Diba? So, ang solusyon talaga ay dapat gumamit ng napaka-effective na technique na maikli lang ang proseso, mabilis matutuhan ng mga bata, kilalang-kilala ang mga pictures na gagamitin, mga pictures ang very colorful, mga malalaki, mga magaganda. So, at ang teacher ay napakabait, napakapalabiro, palatawa, laging naka-smile, laging yung nauunawa niya ang mga bata. So, yan ang sikreto palagay ko para wala tayong non-readers. So, ano ang dapat gawin natin? Yun ang solusyon. Kailangan gumamit kayo ng pinakamabilis na technique na angkop doon sa mga slow learners para hindi sila antukin, para hindi sila maging non-readers. Basta sa loob ng 10 minutes, agapan ninyo na. Wala nang review. Kasi kung magre-review kayo, by the time na mapunta kayo sa proper lesson, wala nang gasolina, tulog na ang bata, bored na. So, kailangan, wala nang review pag nagtuturo ng Sa loob ng the first 10 minutes, kailangan pasok agad ang proper lessons. Yung mga review, panghuli na lang yan. Ipasok ninyo ang proper lessons sa loob ng the first 10 minutes para matuto ang mga bata kagad. So, yan ang ginagawa ko para sa mga slow learners. Kailangan pasok agad ang proper lesson sa the first 10 minutes
para matutuhan nila yun. At yung mga yung mga pag-review, ipahuli na lang yun dahil ang mga bata ay hindi nakikinig, wala nang kalatoy-latoy makinig. So agapan ninyo ang energy ng mga slow learners sapagkat sila lang naman ang mga nagiging non-readers. At kapag napabasa mo yung mga non-readers na yan, yung mga slow learners na yan, ay nako, magiging achievers din sila. Magiging kapantay nila yung average saka matatalino. Yan ay batay sa aking karanasan bilang guro, bilang tutor, bilang demonstration teacher, at bilang inventor ng E-Esclaverias Beginning Reading Technique. Alright? Sa ngayon, dyan na muna tayo. Thank you very much for watching. Please subscribe, please share and like, at click that notification bell para ma-notify kayo ng susunod ko pang i-share sa inyo. Thank you very much for watching.